Hello sa inyong lahat. Ay nako, araw na naman ng Sabado at medyo nainis ako kasi nga naiwan ako ng bus kasi naman di sinabi ng amo ko yung mga dapat kong gawin. Ay nako, hirap talaga pag ano. Kailangan talaga itanong mo ng detalye ko ano yung gagawin mo kasi paalis na ako. May gagawin pa pala ako, my goodness. Then try kong humabol, hindi ko talaga inabot. Alam mo yung hindi ako nakahihi kasi nga gusto ko habulin yung bus, kaya lang na late talaga ako, kainaman, kainis. Ang problema kasi 11:20 yung hinabol ko, ay ang kasunod pa na bus ay 12:15. My goodness, ang haba, halos isang oras. Kaya lang walang magagawa kasi naman ang hirap naman kasi sa amo, ayaw sasabihin ko anong dapat gawin para magawa na kasi kanina wala naman akong ginagawa. My gosh, kakainis. By the way, may mga good news nga pala sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Spain. Kasi nga, unang-una, ang good news, hindi mo na kailangan mag-aral ng Spanish. Hindi mo na kailangan ng certificate ng Spanish language kasi hindi na yung kailangan o hindi na yung requirement sa pag-process ng papers dito o yung Arraigo Social. At ang sunod na good news ay pwede nang magkaroon ng magkaroon ka ng working visa dito o working permit or resident card kahit na wala kang kontrata mula sa amo mo. Ibig sabihin kahit walang amo na pipirma sa'yo. Kaya lang kailangan meron kang funds at meron kang meron kang pamilya dito sa Spain. Hindi ko lang masyadong naiintindihan kung paano yung process na yan, pero if ever na kung sakali kayo ay pupunta dito sa Spain o kaya ay naandito na kayo sa Spain at magpa-process kayo ng papel tapos walang amo na pipirma sa inyo, kasi kahit gaano ka kayo katagal dito sa Spain, kung walang amo na pipirma sa inyo, hindi kayo magkakaroon ng hindi kayo magkakaroon ng resident card dito kasi nga kailangan yon. Importante yung kontrata mula sa inyong amo. Pero dahil nga sa merong good news, pwede na daw, kaya lang hindi ko lang alam kung magkano bang pera ang kailangan na meron kayo at kung anong klase na family dito sa Espanya at ano ba ang process sa kung ano ba yung mga proseso na gagawin kung sakaling gano'n na wala nga kayong amo. Pero ang advice ko talaga, pinakamaganda ay meron talagang amo na pipirma sa inyo kasi unang-una, if ever na wala kayong amo, kayo ang mag-shoulder ng inyong SS. Malaki din yung babayaran na yan. Kung halimbawa 400, ikaw mismo ang magbabayad ng 400 na yan. Kaya kailangan talaga, mas maganda ay merong amo na tutulong sa inyo para magkaroon kayo ng papel. Kasi yung 80% siya ang magbabayad at 20% lang ang babayaran nyo. Pero kung wala talagang magagawa dahil wala talagang amo na tutulong o pipirma sa inyo, meron pa naman kayong option. At regarding sa bagay na yan, kung sakaling ikaw ay mag 2 years na o 2 years ka na ngayong May, sabi kasi pwede naman daw, pero yung ginugel ko kasi kailangan 3 years. Siguro yung 3 years na yun ay noon pa. Ngayon siguro okay na kahit 2 years ka na lang. If ever ikaw ay 2 years na ngayong May at walang amo na pipirma sa iyo, kontakin mo na lang sa FB yung FB na MSM Consultancy. Lagay ko na lang dito kasi nakalimutan ko na. Kung ano, i-follow nyo na rin kasi yan, isang attorney na nakabase sa Barcelona. Pwede nyo siyang kontakin kung meron kayong inquiry. Kaya lang, sorry, napindot ko kasi yung screen kasi nangalay naman na ako. Ngayon, yung attorney na to ay nakabase sa Barcelona at ang pagkakaalam ko naman ay pre-consultancy. Tapos kung if ever na magkakaroon kayo ng problema sa inyong amo, pwede nyong kontakin itong abogado na to para siya ang kakausap sa amo nyo. Ayan, sana ay matututunan kayo sa bagay na to. At saka nga pala, good news din. Once na Spain ang pipiliin nyo, dito napakaraming holiday. Kagaya ngayon, nung nakaraang Easter season, ang haba ng bakasyon namin. Tapos, ngayong darating na May 1 at May 2, holiday na naman. At eksakto, Sabado at Linggo, yung 3 and 4. Kaya 4 na araw kaming walang pasok. Tapos, sa May 15, wala na namang pasok. Ito ay Huwebes, San Isidro. Kaya dito kasi pinagdiriwang dito yung mga santo-santo, ganyan. O yung mga santo-santo, kaya si San Isidro ay walang pasok.
Tapos maganda pa kapag ang inyong employer ay ang i-consider na holiday nyo ay ang holiday ng Madrid kung sakaling wala kayo sa Madrid, dahil mas maraming holiday sa Madrid kesa dito sa kung saan man kayo lugar.